Habang pababa si Yuji sa hagdan ng Shibuya Station, naaalala niya lahat ng salita na humubog sa buhay niya simula nung pumasok siya sa Jujutsu High, pati yung huling bili ng lolo niya na tumulong sa ibang tao. Samantala, si Nanomi, halos toasted na yung kaliwang parte ng katawan at mukha dahil sa apoy ni Jogo, dahan-daang naglalakad sa hallway habang lutang ang isip. Sa utak niya parang nasa tropical beach siya, chill mode lang. Dumaan siya sa photo booth nang hindi alam na nasa loob si Maito. Pagbaba ni Nanomi sa hagdan at nakita yung sangkatutak na transfigured humans, nag-daydream siya tungkol sa Malaysia. Naiisip niya na sana nagtayo na lang siya ng bahay sa tahimik na beach tapos nagbabasa ng tambak niyang box na pending forever. Pero naalala niya si Megumi na kailangan iligtas. Iniisip niya rin kung buhay pa ba si Namaki at Naobito. Aminado siya sa sarili niya na pagod na siya. Kahit feeling niya sapat na lahat ng ginawa niya, lumalaban pa rin siya. Isa-isa niyang hinihiwa yung mga halimaw gamit yung mapurol niyang espada habang sa isip niya naka-vacation mode siya sa dagat. Narinig ni Yuji yung gulo kaya tumakbo siya papunta sa hallway. Kahit puro sugat na si Nanomi, tinapos niya mag-isa lahat ng transfigured humans. Biglang may kamay na dumampi sa likod niya. Si Maito pala buong time nakaabang lang parang professional menace. Habang paparating si Yuji, kinausap ni Nanomi sa isip niya si Yuhaibara. Iniisip niya bakit pa siya bumalik bilang sorcerer at ano ba talaga gusto niyang gawin noon. Nakita niya si Haibara sa harap niya parang vision. Ayaw ni Nanami na mag-iwan siya ng sumpa kay Yuji. Napansin ni Maito si Yuji at natuwa pa yung loko. Sumigaw si Yuji habang tumatakbo papunta kay Nanami. Tinuro ni Haibara si Yuji sa likod ni Nanami. Sa huling sandali niya, ngumiti si Nanami kay Yuji at ipinasa sa kanya yung trabaho na tapusin si Maito. Biglang pinasabog ni Maito yung itaas na kalahati ng katawan ni Nanami. Natulala si Yuji sa sobrang shock. Saglit lang pagkatapos nun, nagwala siya sa galit at sumugod kay Maito para makipagbakbakan. Mas natuwa pa si Maito dahil finally rematch na. Kalmado lang si Maito habang naghagis ng maliit na transfigured human kay Yuji tapos ginawa niyang pader. Hihirit sana ng suntok si Yuji pero humihingi ng tulong yung tao kaya napahinto siya. Biglang tumubo yung spike sa pader at tinuhag siya pero tiniis niya sabay basag. Ginamit ni Maito yung soul multiplicity tapos body repel. Gumawa siya ng mahabang mutant monster na bumangga sa pader at tinangkang kagatin si Yuji. Nahawakan ni Yuji yung ngipin pero natulak siya paatras sa hallway. Biglang lumabas si Maito galing sa bunganga ng halimaw tapos sinuntok si Yuji sa mukha. Lumipad si Yuji at gumulong sa sahig hanggang tumama sa poste. May malaking hiwa na mukha niya. Habang dumadaan yung halimaw sa hallway, umiwas si Yuji. Sumulpot ulit si Maito sa gilid ng halimaw at ginamit momentum nito para hampasin si Yuji gamit braso niya. Sakto lang yung dodge ni Yuji kaya hindi siya tinamaan. Ipinakita ni Maito na may hidden blade pala kamay niya kanina pa. Sabi niya konting lakas pa sana basag na ulo ni Yuji. Galit na galit si Yuji at tinanong bakit trip ni Maito gawing laruan buhay ng tao. Tawang-tawa lang yung curse. Gumawa pa siya ng ulo ni Junpei gamit kamay niya tapos sinaksak niya mismo habang sinasabing pareho lang daw sila ni Yuji. Hanggat hindi tinatanggap ni Yuji yon, hindi siya mananalo. Kahit gigil si Yuji. Naalala niya bilin ni Nanami kaya kumalma siya. Pumorma siya ng fighting stance habang bumubuhos cursed energy sa kamao niya. Determinado siyang patunayan na tunay siyang Jujutsu sorcerer. Ginawa ni Maito na puro kamay yung katawan ng halimaw para itulak sarili nito pasulong. Naipit si Yuji at Maito sa makitid na space habang pinipilit silang magsiksikan palapit sa isa't isa parang sardines gaming. Naunang umatake si Maito pero biglang nawala si Yuji sa paningin niya. Biglang sipa sa mukha. Tapos another kick combo. Nalaglag si Maito paatros. Napansin ni Yuji sobrang sikip ng lugar kaya sinipa niya yung halimaw para magkaroon konting space. Habang sumusuntok siya, gumawa si Maito ng basso sa laman ng halimaw na humabol kay Yuji. Sakto ulit iwas niya. Tapos gumawa naman si Maito ng parang matinik na vines gamit braso niya. Sumingit lang si Yuji habang tumatakbo palapit. Tumalon si Maito gamit mga kamay sa katawan ng halimaw tapos bumagsak pababa gamit malaking spike club arm. Tumalon si Yuji pataas para tapakan mukha niya pero nahuli pa niya ng kamay mula sa halimaw. Tinadtad siya ng suntok ng ibang kamay pero tiniis niya at sinipa pa rin ulo ni Maito pababa. Pinutol niya yung kamay na nakakapit sa paa niya gamit cursed energy. Pagbagsak niya, nadurog siya sa pader dahil sa bigat ng halimaw habang natutuwa lang si Maito sa chaos. Maya-maya, binasag nilang dalawa palabas yung katawan ng halimaw at bumalik sila sa hallway. Sabi ni Maito round 2 na raw. Ranked match rematch legit. 11:19 PM sa Dogenzaka Ticket Gate ng Shibuya Station, tuloy pa rin sa antukan nila.
Ginawa ni Ma ito na parang baril kaliwang braso niya at nagpaputok gamit transfigured humans bilang bala. Mintis lahat kay Yuji at tumalbog pa sa pader. Isa pa nga napindot yung elevator button accidentally parang NPC helper. Pinalaki ni Ma ito paa niya para durugin si Yuji pero tumakbo lang siya palayo. Pagdating ng elevator, binato ni Ma ito yung ticket gate kay Yuji pero iniwasan niya at binalik. Hiniwa lang ni Ma ito gamit serrated blade arms niya pati buong hallway na damay. Pumasok si Yuji sa elevator habang pinapanood ni Ma ito magsara yung pinto. Habang pababa si Yuji sa B3F, naghahanda na siya ng cursed energy sa kamao kasi expected niya may ambush. Tama nga siya. Biglang may giant fist na bomb utos sa kisame ng elevator para durugin siya. Sinuntok din ni Yuji pabalik kaya umatras yung kamay. Sa lakas ng impact, naputol yung cables ng elevator at nahulog ito pababa. Tumalon si Maito pababa at hiniwa yung elevator bago pumasok sa loob. Umilag si Yuji at sumuntok pero iniwas ni Maito ulo niya parang rubber glitch. Sumugod si Maito habang nagkisi face tapos ginawa niyang blade yung labi niya para tusukin ulo ni Yuji. Fail ulit. Gumanti si Yuji ng sunod-sunod na suntok sa katawan niya. Tumalon palabas si Yuji sa elevator at kumapit sa cables. Ginamit ulit ni Maito yung body repel para maglabas ng giant mutant na sumaikop sa buong elevator shaft. Umalis si Yuji sa shaft gamit bukas na elevator door sa taas at bumalik sa floor kung saan nagsimula laban nila. Pagring ng elevator, lumabas si Maito mula sa bunganga nung halimaw tapos naghagis ulit ng transfigured human. Sinuntok ito ni Yuji pabalik pero delayed pala transformation. Biglang naging 4 na purple tendrils at humabol sa kanya kaya tumalon siya pababa sa hagdan. Paglapag niya, may giant hand na sumabog mula kisame para durugin siya pero binasag niya rin agad. Habang bumabalik yung kamay kay Maito, napansin ng curse na sobrang lakas ni Yuji at kayang patayin siya. Kaya mas gusto niyang gamitin na lang mga transfigured humans panggulo. Napansin din ni Yuji na marami ng bagong tricks si Maito simula nung huli silang naglaban. Hinabol niya si Maito pero pagliko niya may 2 civilian. Akala niya umakyat si Maito kaya sinabihan niya yung 2 na magtago. Biglang may braso ni Maito na lumabas mula sa bibig ng isang civilian at sinuntok si Yuji. Lumabas si Maito mula katawan ng tao parang nag-shed ng skin. Yung isa namang civilian ginawa niyang espada. Lalong nag-init ulo ni Yuji. Sabi ni Maito kailangan daw lookan ni Yuji imagination niya. Gusto niyang sirain loob ni Yuji sa pagpatay ng inosente. Sa isip niya may isa pa siyang final troll move. Flashback sa Siyam, 30 PM sa B4F ng Shibuya Station. Nilamon ni Dagan maraming civilians gamit curse technique niya. Sina Maito, Choso, at Jago nagsimula ng hanapin si Yuji. Para mauna, hinati ni Maito sarili niya sa 2 at hinaranggan yung iba. 11, 16 PM naman sa Dogenzaka Alley, yung isa pang Maito nakasalubong si Nobara. Nakilala agad niya base sa reports ni Yuji. Tuwang-tuwa si Maito dahil sikat daw siya pero inasar siya ni Nobara na kilala lang siya bilang takbuhin at duwag. Naaliw si Maito at gusto niya patayin si Nobara. Si Nobara naman lumalaban kasi feeling niya wala pa siyang ambag sa incident na ito. Sinubukan niyang maalala paano niya nagawa Black Flash para maabot ulit core ng cursed energy. Sa maikling bakbakan, nakascore si Nobara gamit smart plays sa pako at paligid nila. Inamin ni Maito na hindi siya weak pero tingin niya hindi talaga siya masasaktan ng attacks niya. Na-realize ni Maito na kakampi siya ni Yuji kaya plano niyang dalhin bangkay ni Nobara kay Yuji para tuluyang basagin kaluluwa nito. 11, 14 PM, pagkatapos iwan ni Nanami si Nobara at Akari, tumanggi si Nobara sumama sa medic team. Ipinaliwanag ni Akari na hindi sinabi kay Nobara kung nasaan si Shoko sa Shibuya para hindi siya gumawa ng reckless na galawan. Pero deadma si Nobara sa utos ni Nanami at pakiusap ni Akari. Umalis siya mag-isa kasi ayaw niyang tumakbo habang lahat lumalaban. Main character energy talaga. Sa kasalukuyan, sa loob ng Shibuya Station, tinusok ni Maito 3 inosenteng tao at ginamit sila pang atake kay Yuji habang tumatakbo siya paakyat ng hagdan. Tinignan ni Yuji kondisyon ng isang sugatan pero bigla itong nag-transform at sumabog. Napuno ng dugo mata ni Yuji kaya open siya sa ambush. Biglang sumulpot si Maito sa likod niya na may spike club arm para tapusin sana siya. Samantala sa Dogenzaka Alley, tuloy pa rin laban ni Nobara laban sa isang Maito. Todo iwas siya sa mga kamay ni Maito nang hindi alam na clone lang pala ito na hindi kayang mag-transform ng ibang kaluluwa. Nakikipagpalitan siya suntok pero walang effect attacks niya at kalaunan nasugatan siya ng hiwain ni Maito braso niya. Tinawanan pa siya ng curse pero push pa rin si Nobara.
Madaling iniwasan ni mga ito mga pako ni Nobara habang umaakyat siya sa gilid ng alley papunta sa mas mataas na spot. Nagbagsak siya ng pako na may cursed energy sa paanan ni mga ito tapos pinasabog gamit hairpin kasama ibang pako. Bumaba ulit siya kaya nalito si mga ito kung ano trip niya. Habang distracted si mga ito, inactivate ulit ni Nobara yung hairpin. Yung mga pako sa paanan ni mga ito biglang tumusok pataas sa lower body niya at na-stun siya. Narealize ni mga ito na yung unang pagsabog pala para maitayo mga pako sa perfect position. Sinakihan ni Nobara si mga ito habang injured siya tapos tinusok ulo niya ng pako. Hinaampas niya ito at ginamit resonance. Dahil clone si mga ito, nagamit niya itong parang voodoo doll para tamaan tunay na kaluluwa ni mga ito. Biglang may mga pako na sumabog mula dibdib ng original mga ito at napigilan siya bago niya mapatay si Yuji. Narealize agad ni Yuji na si Nobara may gawa nun. Kasabay nun, yung damage sa original bumalik din sa clone kaya napaluhod si clone mga ito habang sumusuka ng dugo. Shock siya kasi hindi lang pala si Yuji natural enemy niya. Napansin din ni Nobara na may sumabog na cursed energy somewhere nearby. Napansin din niya mahina cursed energy nung kalaban at hindi siya hinawakan kahit may chance. Doon niya na-figure out na clone lang talaga ito na hindi full power. Tuwang-tuwa si Ma ito habang dinidilaan dugo sa mukha niya at inamin tama si Nobara. Habang nakastun si Ma ito dahil sa resonance, binugbog siya ni Yuji ng sunod-sunod na cursed energy punches. Hindi makagalaw ng maayos si Ma ito habang walang tigil suntok ni Yuji. Binanggapan niya si Ma ito sa poste habang tahimik na nagpapasalamat kay Nobara dahil pinakita nito na hindi siya nag-iisang lumalaban. Balik sa Dogenzaka Alley. Iniisip ni Nobara na hindi na mag-rush attack si Ma ito ngayong alam niyang effective resonance sa kanya. Sinabi niya na saka pa lang talaga magsisimula totoong duel nila. Pero imbes lumaban, tumakbo yung clone papunta sa subway entrance. Hinabol siya ni Nobara dahil may bad vibes siya kapag pinakawalan si Ma ito. Plano niya i-exercise ito habang papunta sa B5F. Habang nagbibigay ng solid punch si Yuji sa original Ma ito, hinati ni Ma ito sarili niya sa maraming maliit na bola na tumakbo kung saan-saan sa room parang slime minions. Hinanap ni Yuji alin doon may tunay na soul. Napansin niya may isang mas malakas cursed energy kaya dinurog niya agad sa pader. Pero bait lang pala yon. Yung ibang clones nagsama-sama ulit para buuin si Ma ito habang tumatakas. Hinabol siya ni Yuji habang pababa naman si Nobara sa hagdan kasunod ng clone. Nagkita yung dalawang Ma ito sa parehong koridor habang hinahabol sila ni Yuji at Nobara mula magkabilang side. Akala ni Yuji magsasama ulit dalawang Ma ito para mag-heal hanggang nakita niya si Nobara. Bigla siyang sumigaw para patakbuhin siya dahil gets niya agad delikado. Late na. Nahawakan ng original Ma ito mukha ni Nobara. Pinatay agad ni Yuji yung clone sa isang hit tapos tumakbo papunta kay Nobara. Habang ramdam ni Nobara na endgame na, hinawakan niya mukha niya at naalala buhay niya noong 2009. Naalala niya sarili niyang naglalaro ng Smash Brothers kasama tatay ni Fumi habang nanonood si Fumi. Noon pakiramdam niya lahat ng tao sa probinsya nila weird at siya lang matino. Dumating si Fumi sa baryo nila nung grade school sila. Lahat ng kaklase nila pula o itim bag pero light blue bag ni Fumi kaya standout siya. Dahil doon binyuli siya ng classmates nila at nilagay bag niya sa taas ng broom closet. Dahil maliit si Fumi, tumayo siya sa upuan para abutin bag niya. Halos mahulog sa kanya yung bag pero nasalo ni Young Nobara. Doon nagsimula friendship nila. Binugbog ni Nobara yung mga batang nambuli kay Fumi tapos napag-alitan ng matanda. Pagkatapos ng klase, binalik niya bag ni Fumi habang sinisipa sarili niyang bag dahil bad trip siya. Mula noon lagi na siyang tambay sa bahay ni Fumi para maglaro ng Smash Brothers kasama tatay nito. Ayaw ni Nobara sa mga tao sa baryo dahil sobrang liit daw noon na mas mahirap maging stranger kaysa maging friend. Akala ni Fumi maganda yun noon pero later on gets niya rin ibig sabihin ni Nobara. Minsan may kapitbahay na nagbigay kay Fumi ng red bean rice dahil daw babae na siya. Nakripihan siya at doon niya naintindihan bakit ayaw ni Nobara sa maliit na baryo. Isang araw dinala ni Nobara si Fumi sa secret base nila. Bahay pala yun ni Saori, mas matanda sa kanila at bagong lipat din noon. Lagi silang welcome doon. Binibigyan sila ni Saori ng tsaa at sweets tuwing bumibisita sila. Feeling ni Fumi naging mas classy si Nobara dahil kay Saori. Pero dahil paulit-ulit binaboy ng villagers bahay ni Saori, umalis ito sa baryo. Ang pinaka-naalala lang ni Fumi sa goodbye nila ay yung pangit at iyak na mukha ni Nobara. First time niya makita umiyak si Nobara kaya sobrang tumatak sa kanya. June 2018, na-approve transfer ni Nobara sa Tokyo School. Ayaw sana pumayag lola niya kaya late siya naka-enroll.
Nagpaalam sila ni Fumi habang sasakay ng tren si Nobara palabas ng baryo. Excited si Nobara makatakas at sinabi niyang hindi na siya babalik. Nalungkot si Fumi kasi hindi umiyak si Nobara para sa kanya tulad nung kay Saori. Hindi nga nila napag-usapan si Saori simula nung umalis ito. Pero bago umalis tren, nangako si Nobara na balang araw magkikita ulit silang tatlo. Pinigil ni Nobara luha niya habang umaandar tren. Si Fumi naman umiiyak habang pinapanood tren na paalis. Sa present day, nasa office si Saori gabi na at overtime mode. Tinanong siya ng katrabaho kung magbe-break siya pero tumanggi siya kasi may tatapusin pa raw siya. Sinabi ng coworker niya na technically next day na nga. Napansin ni Saori may tigyawat siya habang usapan nila yung gulo sa Shibuya at kung terrorist attack ba yun. Tinanong ni Saori senior niya kung naisip ba nitong magpakasal dahil hindi siya satisfied sa future niya. Naalala niya buhay niya sa probinsya at naisip na baka ma-disappoint sina Nobara at Fumi kapag nakita siya ngayon. Samantala, hawak ni Nobara mukha niya habang iniisip yung mga upuan sa paligid niya. Naalala niya akala niya dati lahat ng tao sa baryo baliw. Pero na-realize niya na hindi naman lahat. Yung may ingay lang talaga yung toxic kaya akala niya lahat ng tao tatapak sa buhay ng iba. Hanggang sa pumasok siya sa Tokyo Jujutsu High at nalaman niyang hindi pala ganun lagi. Habang naiisip niya mga kaibigan niya, nakita niya si Fumi nakaupo sa isang upuan. Nakita rin niya younger selves nila na magkatabi. Humingi siya tawad kay Fumi dahil hindi na sila magkikita ulit sa future habang natutambay yung upuan ng younger self niya. Tiningnan ni Nobara si Yuji na sobrang worried at pinasabi niya final words niya para sa lahat. Sabi niya okay naman naging buhay niya. Biglang namaga kaliwang parte ng mukha niya at sumabog dahil sa idol transfiguration. Napatulala si Yuji habang lumipad palabas kaliwang mata ni Nobara at tumalsik dugo niya sa mukha niya bago siya bumagsak.